marinig ang sagot ninyo. Lalabasan niyo po ang sagot. No? Fill in the blanks. 1, 2, ready, go. Ako ay sobra. Oh my God. Father, sa akin bibigay Ako mo. ay sobra. Hindi mo sa akin yung mic. Father, here. Ako ay sobra. Ako ay sobra. Ganda! Sobra ganda. Sabi ka, ako sobrang ganda. Ako ay sobra. Bait. Sobrang ganda. Saan kayo sobra? Timbang. Saan kayo sobra? Baka tayo sobrang malaking ng kapwa. Hindi pa tayo ganyan. Baka sobra tayo malaking. Ano po? Pag malimit sobra yung okay lang. Sabi ka nga po, sa kanina tangalit sa ombudsman, ako sa ombudsman. Sabi ko, fill in the blanks. Ako ay sobra. Ganda! Ako ay naman sa pansin. Nagkaulit na naman. Pero saan tayo sobra? Sobra tayo malaki. Mananap. Ay, grabe. Sobra tayo magpagbabaw. Pagkakinan natin, sabi ng Panginoon. Ituloy ang iyong lugar, the winding roads shall remain straight, at papatagin ang makuboko, the winding roads of the English natin. So it's for itutuwid ang ating landasin. Pakisabi ko sa katabi niyo, ayusin mo na ang buhay mo. Yan po, ano? Sa pagkakas niya. Ako ay isa. Ako ay sobra. Ayusin mo na ang buhay. Yan, ayusin mo lang. Yan, ayusin mo na. Ayusin mo na. Ayusin mo na ang buhay. Dahil lahat po sa atin yun. Sabi nga, Pistis? Pistis. Hindi piste. yeah, SMB. Simulan mo na ang pagbabago. Ngayon na, now na, hindi bukas. So that is, samahan na nalulungkot ang Pasko. Yan, sige yan. Metanoia, that's metanoia, that is repent. Magbalik ako, magbago. Pero hindi ko na tapos na pag-alala. May isa pang mahalaga sa lahat. The word is pistis. Pwede naman sabihin sa katabi nyo? Pistis. Pistis. That's the Greek word for Faith. for me, not for faith, because the verb form is pistis. Pananampalataya. At nagtatanong siguro kayo kung sa akin po nakuha itong tema nito. The truth is, I've taken this from the documents of Pope Benedict XVI and Pope John Paul II. Yung pong term na civilization law was first used by Blessed John Paul II, but then Pope Benedict XVI wrote something about him when he was in the cardinal. The new civilization as the rebuilding of civilization and faith, and this year's apostolic report of faith. Dito ko po inalaw, pinagsama-sama, pinag-ugnay ang ating dalawang pinag-uusapan ngayon. Within our reflection on faith, sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, kung maging sinlaki man lamang ng bugil ng mustasa, ang inyong panalangin sa Diyos, masasabi ninyo sa loob na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapagkailan. We are very familiar with these words from the Gospel. But when we speak of faith in this celebration of the year of faith, we are reminded by our Pope, blessed by Pope Benedict XVI, that
can have basically two meanings. Either we are referring to the content, yung nilalaman ng ating pananampalataya, or the act of faith, the assent of our will. Patunan po natin yung faith as a content. Alam niyo po, marami pa akong tinatanong ng mga ikakasal dito sa ating parokya. Gusto din ako kasal sa Fernwood. Sinasabihan ko sila, anong isasagot mo sa Iglesia ni Cristo kapag pinalama? Ano bang pinalamayan ninyo bilang mga Katoliko? What do you believe in as a Catholic? Ano bang sagot nila? Nakakasagot yung iba, yung iba din. I believe in God, sabihin nila. Nananampalataya ko sa Diyos. Nananampalataya naman sila sa Diyos. Sabi ko. At yung iba napakaisip, nananalas na, nagsisigaw ko pa kayo ng linggo. Opo. Ano po yung part ng isa pagkatapos na sama ng pati? Ano po yun? Overcoming. Pinahaman ko ba? Ay, ito yun po. But after the homily, ano ginagawa natin? Tumaman tayo ng tuwing linggo and we profess our faith. And the invitation of the Holy Father for us, especially this year, muli natin pagdalangin ang ating pagmamahal sa turo na simbahan. And we have this particular instrument, the Catechism of the Catholic Church. Kung itatranslate ko po sa sarili kong salita at sinasabi sa Born of Healing, isipin ninyo, isama na sa pagtulog sa inyong mga gawain sa araw-araw. Itong katisismo ng simbahan. Noong unang panahon, hindi kami bigyan ang gabing mo na rinasari ang sumasampalataya, ang credo. Pero hindi lang yun para maipakita ang pagbilang nila ng pagiging kasabi ng simbahan Katoliko, kundi alam ng mga sinaunang Kristiyano na may malaking epekto sa buhay. Kung alam natin ang pananampalataya, matutulungan tayo mabuhay ng ating pagkawalin ito. Kaya nga po, sa totoo lang po, sino po sa akin dito memorize ang sumasampalataya? Ay, ito yung lumang version. Ang sasamapapanaya sa akin. Marami pa tayo hindi alam that our faith has a content, and we're celebrating the silver anniversary of this particular document. So let's somehow take advantage of this opportunity for us. Palalimin ang ating pananampalataya, alamin ang nilalaman ng turo ng simbahan na nakapatay sa tradisyon, nakapatay sa banal na kasulatan. But faith is also a grace. We can find this specifically in Catechism of the Catholic Church, number 153. Sabi doon, faith is a gift of God, a supernatural virtue infused by Him. Ang pananampalataya ay bigay ng Diyos, ay binagkaroon sa ating supernatural virtue, God-given. But aside from that, faith also is a human act. In Catechism of the Catholic Church, number 155, we are reminded in faith, the human intellect and will cooperate with divine grace. Believing is an act of the intellect, assenting to the divine truth by command of the will, moved by God through praise. Ito yung ating tugon sa pagpapakilala ng Diyos na kanyang sarili sa atin, ang ating pananampalataya. Kung tutuusin ko, sabi ng Francisco, ang pananampalataya malaking bahagi ng ating araw-araw ng buhay. Pag pumunta ka sa doktor, sasabihin sa iyo kung anong ako, kung anong nangyayari sa iyo, at naniniwala tayo. We give them a set
Mayroon din isa, upil, naniniwala sa sinasabi. Pero lalo tingin, no? Lalo na dapat sa Diyos. Faith as a human act. As an act of leader, studying the divine truth by command of the will, moved by God through praise. Alam niyo po, last the other Monday, pumunta po kami mga guest priests doon sa Tagaytay. Nagre-recollection po kami. And I took that opportunity also to prepare for this recollection. Alam niyo po yung tema ng aming recollection? Journey through priesthood with faith and passion. Wow. Di ba maganda? Tuwan-tuwa yung mga parang fashion show. The passion. Marunong na damdamin. And you know what, I am reminded of one of our parishioners telling me, alam niyo, Father, masaya kami mga nagsisika kapag mga kamari may masigla na nag-imisa. Yung nakikita namin masaya sila na nagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga parokyanan. Passionate na pare. Punong-puno ng pananampalataya. Punong-puno ng pananalig sa Diyos. We are affected by that. Nung minsan po, dito sa ating parokya, may mga dumating, mga Pilisan o Santa, okasyon, Halloween. Halloween. But they prefer to celebrate the faith instead of Halloween. Maganda po, maganda nagpapakita tayo ng pananampalataya. Pero alam mo, kahit kami mga pari, kung minsan nagtatanong kami, pag hindi namin gaano nagugustuhan, pag may hindi kami agad maintindihan, yung bagong translation ng English ng isa, akala niyo ba kayo lang? Pati mga pari, nag-struggle, bago, binagbago pa yan, nakakutan, natin sa dati, nagparang kopya, yan, ngayon. At nung recollection namin, yung pinag-usapan. But, what are we following? What are we following in church? Now, I am convinced that as we go deeper, as we use it, several times over, repeated, we will slowly understand the wisdom behind. Yung po ang aking paniniwala, habang ginagamit natin itong bagong translation, mas mainit kung bakit pinayaan ng Diyos na magkaroon ng itong translation. Some people criticize it as a mistake of the church. But if we will go deeper into that, we will see that it's not actually old. It's not actually new. It is actually old. Going back to that original. Going back to the original words of the centurion. I am not worthy to have you under my roof. So we should be inspired by the same faith. Ginagamit natin sa original words of the centurion. Going back to the original, going back to the words used from the beginning of the church, going back to the very